Yan, okay. Recording na. Okay. Back to our verses. Therefore, I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints, do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Ding, pwede ka palihog? Until ano gani? 17 lang, 17? tatlo lang ka verses 15 to 17. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang pananampalataya niyo sa ating Panginoong Jesus at ang pag-ibig niyo sa lahat ng mga pinabanal. Walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos dahil sa inyo. At lagi ko kayong ipinapanalangin. Hinihiling ko sa Diyos na ang dakilang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na bigyan niya kayo ng karunungan at pangunawa mula sa banal na Espiritu, para lalo niyo pa siyang makilala. Okay, thank you, Ding. So, ang ating devotional today is about prayer, no? So, ang kahalagahan ng panalangin. At meron lang ako siguro mga konting observation tungkol sa pinag-aaralan nating passage, no? So, number 1, kung babasahin mo ang buong Ephesians 1, manonotice mo na it can be divided into two parts. May dalawang bahagi ang Ephesians chapter 1. Ang first part ay ang tinatawag na benediction or pagpupuri sa Panginoon. So, dyan sa verse 3 ng chapter 1, mababasa mo, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Purihin natin ang Panginoon, no? Yun ang mensahe ng verse 3. Pero pagdating naman dito sa verse 15 hanggang verse 17, after the benediction, meron naman tayong tinatawag na intercession. Ang paghingi ng mga needs natin from the Lord. So, sabi dito sa verse 15, sa binasa natin, I am praying to the Lord, no? I am always giving thanks for you and I'm praying that God will give you wisdom. So dito, nakikita natin na kung manalangin pala tayo, hindi pwede na hingi lang tayo ng hingi, na ang iniisip lang natin ay ang ating sarili. Ang panalangin, ang prayer, is a time also to praise God at magpasalamat sa Kanya. So, yun ang first thing, no? Ang unang leksyon na makukuha natin dito about prayer. Na ang prayer pala, hindi lamang na meron kang intercession or request para sa sarili mo at para sa iba, kundi it is a time, an opportunity to praise the Lord and to remember His benefits, no? So sa ating prayer, sana naman ay matutunan natin, sana naman ay lagi nating matandaan na ang prayer pala ay ganyan. It's not only intercession, it's also benediction. Pagpupuri at paghingi. Yun ang mga components ng prayer. Okay. Number 2, ang isa pang obserbasyon sa talatang ito, makikita natin na ang kaligtasan pala natin, ang involved diyan ay yung Trinity. Kasi tayong mga Christians, we have a unique view of God, no? Ang doktrina natin ng Diyos ay ito, na siya ay, He is one, but at the same time, He is three. Diba? Father, Son, Holy Spirit. Ngayon, ano ang connection nito sa prayer? Kung babasahin natin ang Ephesians, nakalagay dyan, Ephesians chapter 1. Ang God the Father ang siyang pumili sa atin, election. Ang God the Son, si Jesus Christ, ang siyang nagbuhos ng kanyang dugo para sa atin, redemption. Tapos, dito naman sa latter part ng Ephesians 1, ang Holy Spirit ang siyang nag-i-enlighten sa atin at siyang nagsiselyo or nag-pre-preserve sa atin. So, ibig sabihin, itong tatlong ito, isang Diyos lang sila. But mysteriously, hindi na natin ito mauunawaan, pero ito ang katotohanan na itinuturo ng Biblia, although medyo misteryo talaga ito. We worship one God, but
this one God is three persons, Father, Son, and the Holy Spirit, at lahat sila ay involved sa ating kaligtasan. Ulitin ko, the Father elects, the Son redeems, the Spirit seals. Okay? And enlightens. So, back to the question, ano ang connection nito sa prayer? Ibig sabihin, kung mag-pray tayo sa Panginoon, we have all of them in mind. Kaya ang nangyayari ganito, we pray to the Father in the name of the Son, in the power of the Holy Spirit. So kung mag-pray tayo sa Panginoon, involve lahat ang Trinity. Ulitin ko paano tayo mag-pray as Christians? Iba tayo mag-pray compared sa mga ibang reliyon. Mag-pray tayo, ulitin ko, we pray to the Father in the name of the Son, in the power of the Holy Spirit. Mahalaga na involved lahat sila sa pag-pray natin. Yung ina-address natin, the Father. Pero, ang reason na may access tayo sa Father, ang reason na may right tayo lumapit sa Ama, is because Jesus Christ is the way. So, dapat kung mag-pray tayo into the Father, in the name of the Son. Hindi ka basta kasi makakadiretso sa Diyos Dadaan ka talaga sa anak, no? Sa kay Jesus Christ. Kung hindi dahil sa kanya, we would never have become the children of God. Kaya kung makakalapit tayo sa Panginoon, sa Ama, dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. We pray to the Father in the name of the Son, pero actually sabi ng Bible, hindi tayo marunong mag-pray. Hindi natin alam kung anong dapat natin hihingin. So sabi ng Bible, it is the Holy Spirit who helps us to pray. Kaya sabi natin, we pray to the Father in the name of the Son, in the power of the Holy Spirit. Okay. So yun ay mga preliminary observations muna. Balik tayo sa verse 15. May mga additional lessons dito tungkol sa prayer. Sabi dito, therefore, I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus Christ and your love for all the saints, do not cease to give thanks for you. Sabi ni Pablo, nang narinig ko ang tungkol sa pananampalataya nyo at sa pagmamahal nyo para sa mga ibang Christians, talagang natuwa ako at ako'y nagpasalamat para sa inyo at nagbigay at nagpray para sa inyo. Anong leksyon dyan? Okay, number 1. We show we are Christians by our faith and love. Anong sabi ni Pablo? Natuwa ako, talagang nakita ko ang inyong pananampalataya at ang inyong pagmamahal. Sa pamamagitan ng ating pagmamahal at pananampalataya, na-prove natin, na ipakita natin na tayo pala talaga ay Christians. Very important yan, no? Yun ang mga characteristics ng isang Christian. Hindi lamang na siya ay Christian sa bibig lang, pero yung buhay niya ay talagang makikita mo ang pagmamahal at pananampalataya. Okay, question. Anong koneksyon nito sa prayer? Babasahin ko ulit yung verse 15. Therefore, I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints, do not cease to give thanks for you. Sabi ni Pablo, talagang ako'y natuwa at nagpasalamat sa Diyos nang marinig ko ang tungkol sa pananampalataya niyo sa Panginoon at sa pagmamahal niyo para sa mga kapwa kapatid niyo sa pananampalataya. Anong connection? Ulit, yun ang tanong ko. Ang connection ay ito. Yung ating testimony, yung ating buhay Kristiyano ay encouragement para sa ibang mga tao na sila, sa ibang Christians na sila ay maging prayerful. Ibig sabihin, very important ito, mga pinsan, tiya, mga tiyan ko, very important itong point. Talagang dapat careful tayo sa ating buhay kasi may epekto ito sa iba. Kung ang ating Christian life hindi maganda, ang iba mag-i-stumble at sila rin mapapalayo sa Panginoon. Pero kung ang ating Christian life ay banal at nakikita sa ating buhay ang pananampalataya at pagmamahal, na-i-encourage yung ibang mga Christians. At lalo silang lumalapit sa Panginoon at lalo silang nagiging prayerful. Ang ganda ng example ng kapatid na yan. Gusto kong, ng Christian na yan, gusto kong mag-praise at magpasalamat sa Panginoon. Di na-encourage siya.
Yung buhay niya, yung buhay natin, naging motivation para sa kanya, para siya'y lumapit palalo sa Panginoon at maging prayerful. Yun ang ang magandang obserbasyon dito na si Pablo was encouraged by the life of the Ephesians. And as a result, he prayed. He became thankful. Yun ang leksyon dyan, no? Let us take care of our lives because may effect ito sa iba. We can either, by means of our lives, by means of our example, we can either discourage them from becoming near to God, or we can encourage them to become prayerful. Yun, grabe, no? Nasa verse 15 actually yan, yung lesson na yan. And finally, ang isa pang observation, sabi dyan sa verse 15, Verse 16, I do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Anong leksyon ang makukuha natin dito? Minsan, kung tayo ay mag-pray, ang ating prayer full of generalities. Anong ibig sabihin ng generalities? Hindi ba specific? Hindi tayo nagme-mention talaga ng tao na personal, na specific, na prehan. Ang very shallow, kung sa Ilonggo pa, lasaw na klase na pag-prayer, parang hindi mo talaga ba, parang hindi ka ba talaga serious ba? Kasi, minsan nagpray tayo, please bless all the people in the church, please bless all Filipinos, please bless all the Christians. Okay rin yun, pero parang makikita mo na talagang parang it is not that heartfelt. No, hindi I'm not trying to say na mali yun, pero ibig sabihin iba talaga kung susundin natin yung example ni Paul na talagang nagme-mention siya. I pray for Batiding. Minention mo talaga that the Lord will help her in her kung anumang circumstance yun. Ibig sabihin, itong verse na ito is teaching us to be more specific sa ating pag-pray. Oo, hindi kasi kung general lang katama, parang hindi mo talaga minimin Pero if you're very serious about that prayer and that prayer request, i-mention mo siya. Oo, as much as possible. Of course, hindi naman natin, kung sino yung nilalagay ng Panginoon na burden sa heart mo. Guys, of course, we have human limitations. We cannot pray for everyone all the time. Pero as the Lord leads, you pray specifically, i-mention mo talaga. Kasi ganito, example, Lord, please save my family. Sino yun? Sino specifically yung gusto mong piniprehan na masave? Yun. I-mention natin kung sino yung kuanya. So, specific. And lastly, sabi dito sa basahin ko ulit yung binasa natin sa verse 17. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Magandang lesson ulit ito. Ano yung prayer request ni Paul para sa mga kapatid niya sa Panginoon? Usually, ang prayer natin, Lord, please help him in his financial problems. Please help him in his relationship problems. Okay, maganda yon. Magandang mga request yon. Pero it is very remarkable, noteworthy, na yung prayer request ni Paul ay, Lord, bigyan nyo sila ng wisdom. Do you see that, no? Usually, we do not pray about, hindi ito ang ipinapanalangin natin para sa mga kapatid natin sa Panginoon. Maganda rin yung iba nating prayer request. Lord, bless the health. Heal him, O Lord. Maganda yon, maganda, walang question. Pero, parang ang nakikita ko dito, para kay Paul, kahit maganda yung ibang prayer requests, yung priority talaga na yung mga Christians ay lumago sa karunungan at sa pag-uunawa tungkol sa Christian life, tungkol sa Bible, tungkol sa Espiritu. Lord, sabi dito
I pray to the Father, give them the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Lord, ang prayer ko talaga para sa mga kapatid ko sa Panginoon ay hindi lamang na sila ay maging maganda, nga healthy sila, na sila ay financially stable. Hindi lang yun, Panginoon. Ang gusto ko ay lalo kanilang makilala. Yun ang priority. Grabe, no? Yun pala dapat ang bigyan natin ng priority sa ating prayer request. We should pray for our fellow Christians that they should grow in wisdom, in the knowledge of Him, na lalo silang maging malapit sa Panginoon, na lalo nilang makilala ang Panginoon. So, yun lang, maikli lang ang ating devotional. But hopefully, na meron tayong natutunan dito na napakahalaga, no? Na baka na-miss natin. Hindi natin na-realize. So, dito ako mag-close. What is one of the most important things we can pray for in relation sa ating mga kapatid sa Panginoon? Wisdom. Wisdom in knowing God. Yun. So, that is our devotional for today. Yay! Thank you, Dennis. May karunong